namang Sharp 32 inches blinking problem. Ayan. So bubuksan ko na, i-check ko yung backlight at inverter. Buksan ko muna tong inverter, i-check ko kung may shorted or may leak na mga diodes. Kadalasan kasi Sharp nasisira yung inverter. Okay, normal naman yung mga range nya. Wala namang shorted. So babalik ko na siya. Bubuksan ko na yung pinakaloob, yung backlight. May busted to na isang leads. So carefully lang sa mga frame. Naka-slice yan eh. Nakadikit pa ng double adhesive sa may frame. Kaya i-slice nyo muna siya gamit ng plastic. Ayan. So kunin ko muna yung top board at lalagyan ko na siya ng Scotch tape para hindi siya gumalaw, para hindi madamage yung COF, pinaka sensitive sa parts ng TV. Ayun, ngayon ang mga way na para safety yung panel LCD. Okay, then tatanggalin ko na yung panel. Reflector. Okay, backlight. Test rin ko na to kung ano ba talaga, kung may busted. Ayun, meron ngang isa. 246 3 strip. So kailangan palitan nyo rin to ng 6, tatlong 6 siya, puro 3 volts. So wala na akong ganitong backlight,
replacement ko na lang siya. So 18 bulbs total. Convert. Ayan na guys, convert ko na. 5 tapos 3. So 18 pa rin siya. Mas safe na rin to kaysa hindi mo palitan na lahat. Kailangan palitan mo talaga na set ng backlight. Testing ko muna kung mag-open. Magbubukas ba yung backlight? Plug ko na. So hindi siya nagbukas kasi nga nag-protect siya, nagbi-blink. So kailangan kong i-open yung factory. Pagsasabay ko pindutin yung joystick tsaka yung power para lang bumukas yung backlight. Ayun, bumukas. So yung backlight nga lang talaga ang sira. Good yung inverter LED drive. Ayan. After nito, isisirado ko na to. Pagtapos sirado, doon ko na ipapakita sa inyo kung paano siya i-hard reset yung sharp blinking. Ayan. Okay yung ilaw niya. So, totalin ko muna yung ilaw nito using digital tester. So 18 bulbs times 3 equal 54 volts. So dapat hindi siya lumagpas ng 54 volts. Kasi kung lalagpas ng 54 volts, yun 45 lang siya. So nakaset yung TV sa 45. May adjustment naman niya sa menu. Hindi siya over voltage. Safety naman si backlight. Okay. So normal. Sisirado ko na siya. Ano? So kaya medyo madilim, 45. Adjustment lang niya sa menu mamaya. Baka siguro naka 9 lang siya. Up to 15 yung sharp eh. So ito na yung panel. Dandahan lang kayo sa pagkakabit. Kasi very sensitive nito. Yan, dandahan sa pag-click, sa pag-clamp ng mga basta yun na yun. Alright. Yan. Make sure na nakalock na siya kasi pag hindi siya nakalock, maaaring mabasag yung panel. Ayan, kailangan tingnan nyo kung pantay pa talaga. Tapos ilalagay ko na yung pinaka frame nya. Dahan-dahan sa paglagay ng frame para sa lock ng panel. Kasi maraming nakakadisgrasya niya kapag ganitong model sharp.
Puro reklamo abot sa customer, barangay. So, ingatan lang natin sa pag-repair. Careful lang, step by step. Huwag magmadali. Relax, focus. Yan. Hayaan nyo, matagal. Basta relax, focus. Ayan, frame. Ayun, kakabit ko na yung speaker. Minsan sa kakamadali, nakakalimutan yung speaker eh. Kailan na sirado na, saka maalala yung speaker, di pa pala nakakabit. Isa sa mga experience ng mga technician yan. Halos karamihan, experience yan. Focus lang talaga, huwag kayo magmadali para mabilis yung gawa. Ayan, panel. Okay. Tatakba ko na. Dandahan na sa pagtakip. Bago yung takpan, linisin nyo muna yung takip para makalabas yung init. Bakit mo So, ito na guys, tuturuan sa inyo ang yan, pagsasabay nyo lang yan. Pag nag-blinking ng red and green, bitawan nyo na. Tapos, up and down and up. Tapos, maglalabas yung blue, magiging red blinking. Tapos, long press nyo lang yan hanggang lumabas yung factory settings. Long press nyo lang. Ayun, lumabas na, saka nyo bitawan. Ayun. So, tuturo ko sa inyo kung saan dyan yung nag-protect. Page 1. Page 9 yung protect ng backlight. So, next nyo lang. Page 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ayun. Andyan yung L. ARR reset. Naka 5 siya. So, gawin yung 0. Sa remote mismo kailangan yan 0. Medyo nahirapan lang, universal lang gamit ko eh. 0, enter nyo lang yung remote. Ayun. Yun, 0 na. Tapos, itong LRR stop. Pero kadalasan 0 yan eh. Mas maganda, naka 1. Para hindi na siya mag-protect, mag-blinking. So, okay na. Then, punta tayo sa page 2. Para ma-save yung ating setup sa factory settings. Enter nyo lang yan. Pagka-enter nyo, lalabas ng green. Pagkalabas ng green, saka nyo i-unplug yung kuryente sa outlet mismo. Ayun. Then magbilang ka ng mga 5
5 minutes bago nyo isaksak. Yun. 5 minutes, 5 seconds. So, wala siyang standby. Hindi mag-open sa remote. Kailangan mo na pindutan sa likod sa manual. Hindi siya gagana sa remote muna. Kailangan dun ka muna mag-umpisa kasi parang bagong TV na siya eh. Bagong reset. Yan, power nyo. Yun, lumabas ng green. Then, after nyan, pwede na siyang gamitin sa remote. Magpa-function na yung on and off. Yun, setup ko ng English. Home. Yun, sa antena yan. So, i-skip ko muna yan. Skip. Yan. Skip na. So, ano tayong palabas. So, gagamitan ko na siya ng USB flash drive. Titignan ko kung malinaw ba talaga o kung nagda-drive. Dapat din mo na ganun. Alam na may din. Yan. Ayun, may log. Sabihin, magre-read na yan. Oh, automatic. Play tayo ng 1 video. Ayun, gumana nga. Sponsor tayo din. Ay, malinaw, makinis na makinis. So, susubukan ko siya patayin sa remote kung magbi-blink pa ba siya. Ayun, standby red. Tignan natin kung magpa-function. Yung green, hindi na siya nag-blink. So, success yung ating repair. Set ko ulit sa USB. Ayan. Sana may napulot kayong aral dito. At kung wala kayong maintindihan, mag-comment lang kayo dyan. Sasagutin ko yung inyong mga katanungan. So, okay. Salamat sa panonood. Bye-bye!